Hello, what's up? This is Cotton, back again for another unboxing video. This time, nagpadala sa atin si Wanbo. Nag-request sila kung pwede ko daw i-feature. Wala po kami kontrata rito. So, let's do this. Malamang hindi to full review talaga. Malamang demo lang po ito. So, papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana, kung paano mga features na pwedeng nating pakinabangan sa kanya, kung bakit special siya na projector sa lahat ng special na projectors. Anyway, let's start. Unbox na tayo. So, unahin natin to. Mas curious ako rito. Tagalog natin yung seal. Yun, bilis. Right. So, agad tayong manual. Uy, the projector. Mamaya, wait. Babalikan natin yan. Power brick. 19 volts, 3 amps. So, this is 57 watts. 19 volts, 3 amps eh. May kalakasan din ng power, power draw. And another power cable. So, wait, bakit dalawa ito? Hindi. So, dudugtong pala. Sorry. Mali naman ako. Dinudugtong pala. Sabi ko, bakit dalawa? Mali ako, sorry. Meron pa pala. The remote control. Sure na ako, wala na. So, tingnan na natin ito. Ay, ang gara, no? Pang mayaman ng itsura. Solid, nice. May logo tayo dito ng Wanbo. May mga ports tayo dito sa likod. At mukhang singawan ito ng hangin. And possibly, ay, pwede buksan yata. Okay. So, dust-proof lang siya. Dust-proof box. So, okay. Para iwas lang na mapasukin agad siya ng maraming alikabok. Nice. Okay, at least removable. Pwede nating linisin. If ever. Sa baba, meron tayong gomang mga paa and meron tayong lagayan ng tripod. Nakalimutan ko ang tawag dyan, but meron. So, okay. Ito yung isa na kasama na box. So, projector desktop stand. Possible na hiwalay din siguro ito na bibilhin. I'm not really sure, pero I can ask siguro sa Wanbo. And sa taas, nandito yung power button. Sa harap, meron tayo ditong parang LED, I believe, para to sa keystone niya, yung automatic para ma-adjust niya na maayos. Kasi base sa nabasa ko sa kanyang website, automatic daw po siya na nag-a-adjust ng orientation ng projection niya. Kung mapapansin natin, actually ngayon ko lang din napagtanto, wala nga dito mga manual adjustment na mga dials or something, or kahit crown, wala din eh. So basically, ito na po yung mag-a-adjust para sa projector na ito. And of course, yung ating projection lens. Tanggalin na natin to, of course. Ayun. Buksan na rin natin to. Okay. Cute lang siya. Ganito lang siya kaliit. May goma rin ng paa. And I'm not sure. Ito siya. Yun. Pampahigpit. So, buti na lang may hawakan dito. May parang hook siya na pwede natin hawakan para mapaikot natin siya. Okay na yan. Hindi naman kailangan sobrang higpit. Maganda implementation niya. Kaya pala medyo triangle yung design. Para pwede siyang yumuko at tumingala. May konting adjustment. Sa ports naman sa likod, meron lang tayo ditong HDMI, USB Type-A, headphone jack, I believe, and this is the power port. Alright. So, basic lang talaga siya. Simple lang yung kanyang configuration. Talagang ternong-terno, no? All white. Look at that, oh. Ang gara. Simple lang, pero na-appreciate ko lang siya kasi parang pangmayaman, no? Classy ang dating. Modern look. That's nice. And simple lang din yung kanyang buttons. Meron tayo ditong settings, mute, probably sa kanyang keystone, back, home, volume, sa menu, mouse mode, and power button. Alright. So, bago ang lahat, tabi muna natin yan. Why? Kasi meron pa tayong ibang box. Bago ko i-test to, wait lang natin ha. Check na rin natin kung ano laman ito para sulit. I believe hindi ito projector. Nakalagay dito Galaxy Light eh. So, this is probably not a projector. Kasama siyang Type-C, the manual, of course. Yun lang, wala na. So, kunin natin itong manual. Aaralin natin kung para saan yan. Let's see kung ano ito. What is this? Mukha siyang speaker. Look at the texture, para siyang speaker. We have the power. I'm not sure kung ano to. Parang timer. Left arrow, play. Right arrow. Parang brightness ito. And probably mode or menu. Curiosity na. Nabubuksan siya. Oh, nabubuksan! Para siyang magic lamp. Para ding inidorong maliit. Yeah, kind of ganun nga ang dating. No? Pero it's cute. Anyway, curious ako. Let's see kung paano ito mag-function. Wait lang, hold mo natin ito. Kasi andito na rin naman tayo. And this one is piquing my curiosity. We have a power bank here. Try natin kung gagana sa power bank since meron siyang Type-C lang na ports. Uy, nandito sa baba yung kanyang kanyang USB Type-C na port. And then dito sa baba, parang gamusa lang siya. Hindi siya rubber eh. Gamusa type lang. Ito ako curious eh. Sana speaker para talagang useful siya, Okay, power natin. And napansin ko, uy, umilaw.
Nayuyuko-yuko rin siya. What is that? Parang alien technology. This is like an alien technology. What is that? Teka, nabubuksan nga pala ito, di ba? Oh! Yung effect niya sa bubong. Parang nakaka-render siya ng peace of mind. Ang pantok. Ang ganda, ano? Mukha talaga siyang buwan. Ang ganda ng projection niya. Uy, nakita niyo yun? May dumadaan na wishing star. Okay. Isa-isay ko lang yung effects, no? So, narinig niyo para ako nasa tabing dagat. Yes. Nakaka-relax yung tunog, di ba? Calming effect. Actually, I can change the sound as well. Let me show you. Currently, na rin natin waves. Pag pinindot ko ng isang mabilis lang yung play button, isang mabilis lang, not long press, isang mabilis lang. Yun. Lilipat naman siya ngayon sa parang mga bird songs. Sa ilaw naman, pwede palang baguhin yung position ng mga stars. As you can see, nabago natin yung position ng stars. Sa pailaw, we can change lighting effect naman. Yun. Wait, lipat na tayo. Okay na tayo dyan. Tama yung hinala ko na speaker din siya. Pero before that, meron din pala siyang pailaw effect dito. You can change that, so on and so forth. Yeah, mukha siyang itlog ng alien or dragon, di ko alam. But it's there. Tagalin muna natin yung sound. Yan, wala na muna tayong sound. So, pwede rin siyang gawing speaker. Tama yung hinala ko na sa part na yun. Connect na lang natin siya through Bluetooth. Long press lang natin itong volume button para ma-activate yung Bluetooth. Yung nag-beep na siya, pag na-rin toot-toot, hanapin na natin siya daw. Sabi, ang pangalan niya dapat ay Wanbo Galaxy Light. Ang bilis yun na yun. Wanbo Galaxy Light pair. Oh, not bad. So, try natin magpatugtog ng NCS lang para hindi tayo makopyright. Hopefully, maganda rin yung speaker, ano? Again, binibili po ito ng hiwalay, ah. This is sold separately. Now, let's try. Hopefully, malakas. Oh, not bad. Pump up the baseline. Purchase mo to. You can also purchase this to improve the speaker of this. Kung hindi mo lang naman type ang speaker ng isang ito. Pero, meron pa palang isa rito. This is a curtain. Alright, may kurtina. So, if ever man nagagamitin nyo sa bahay or sa labas, outdoor, meron din silang binibentang kurtina. So, I believe hiwalay din ito na binibenta. Bibili nyo rin ito ng hiwalay, hindi siya part ng package. So, buti pinadala na ni Wanbo ng kompleto, ano? Tingnan ko lang saglit. Oh, it's white. Okay, it's white curtain. But I don't need this here. Okay siya for 100 inch. Enjoy the unlimited. Anti-light curtain. Oh, mas okay ito gamitin. Pero hindi natin siya gagamitin dito kasi, as you can see, white naman yung wall ko. White naman ang wall ko, so I don't really need this curtain. But, if ever you want, kunwari ang wall mo is kulay blue kasi, or kulay red, kaysa magpintura ka pa, ito na lang. Get this, 100 inch, para hindi mo na kailangan magpintura ng wall. At least ito, pwede mong bitbitin kahit saan. Pwedeng sa camping, you can use this sa camping, sa garden nyo, yeah. Problema mo lang yung pagsasabitan nito. It's a good thing na may ganitong options din. Again, binibili po yan hiwalay. Now, moving on tayo sa kanyang projector. Let's go! Okay, so try na natin siya ngayon. Saksak na natin. Lalagyan ko na rin ito ng battery. Turn on. Yan natin kung ano ang meron sa projector na ito. Yun! Wanbo. So, currently, medyo slightly tabing. Hindi na siya tumabingi. Kanina tabingi, di ba? Unang labas. And then, automatically, nag-align siya bigla, ng horizontally. That's nice. Okay. Ooh, welcome. Let's go. Okay, let's go. Okay, na-adjust mo muna pala. Na-adjust. Oh, totoo nga. It's legit. It automatically fixes the keystone tsaka yung orientation. Pero slightly, siya eh. Press OK to manual. Let's go. Medyo slightly nakatabingi siya. I hope we can fix that. Meron din siyang smart obstacle avoidance. Ibig sabihin kapag may obstacle dyan, pwede niyang iwasan, i-adjust niya yung size. Kung di tayo kontento sa adjustment na binigay niya, pwede pa natin siyang i-adjust mano-mano. This one is the best, I believe.
This is currently running on Android 9. I'm not sure kung kita, no? And ang gamit nating resolution is 720p with 8GB storage and 1GB na RAM. So, ito. So, in terms of Netflix, mukhang makakapasok naman tayo. First time. Hopefully, nakapasok nga. Uy, may Lost na rito ngayon. Ano pang meron? So, gumagana po siya sa Netflix. Ito, may Home Hero bago. Nabasa ko kasi na meron siyang dalawang 5 watts na speaker. So, supposedly, dapat 360 ang effect nito. So far, okay siya, pero full volume natin, of course. Actually, malakas. Going 60. Going 90. Actually, decent yung speaker niya. Hindi nga lang siya bassy, pero linaw at saka lakas. Okay to. So, sobra-sobra to kung room lang, kung sa kwarto nyo lang. But, if you are using this sa mas malawak na area, acceptable siguro. Pero kapag maingay, malabo na. Siguro kailangan nyo na talaga doon ng external speaker. But, with this sound na ganito kalakas, pwede na siguro kahit sa salas. Noong nakaraan na mga projector, good lang yon, masasabi ko, at sinasabi ko rin naman actually, para sa isang room. Sakto na yun sa room. But this one, this projector from Wanbo, actually very solid yung kanyang speaker. Yeah. I don't believe na kailangan nyo ng immediate agad na external speaker or pangmalakas ng speaker dito. Kasi malakas naman yung speaker niya with 2 speaker, 5 watts both. And 360 nga naman yung effect. Hanap tayo na iba pang palabas. Other apps, silipin natin lang saglit ha. Other apps, gusto kong makita actually yung other apps niya. Meron siya sariling app store. Hopefully, sa mismong app store is nandun yung Netflix. Usually kasi, doon nagkakaproblema, di ba? Kapag matagal na hindi nagamit or medyo may kalumaan na yung projector, ang nagiging problema is yung Google Play Store. Kasi sa official Google Play Store, walang support for update ng Netflix. Pero kung merong sariling app store, hindi Google Play Store na app store tutukoy ka, I mean the App Store talaga. Kapag mayroong sariling App Store ang isang projector, kahit pa paano, nare-resolve yung problem na yun. Like yung ginagamit ko rito na hindi ko binenta na projector 2 years na sa akin, meron siyang support na sariling App Store. So, hanapin natin yung si Netflix dito. Hopefully, merong built-in. Ayun, may nakita na agad ako. So, meron sila ditong taga-update ng Netflix. Again, this is not Google Play Store. Kasi doon na nagiging problema kapag dumidepende ang projector sa sariling Play Store. This one has its own App Store. Not Google Play Store, its own, very own native App Store. So, hindi natin issue rito kung kahit magluma na, at least meron pa rin taga-update ng Netflix. How long? Doon hindi ko alam. I can't really make promises about that, but at least we have this na sariling may native, meron siyang native App Store. Bluetooth speaker. Ito yung Google Play Store. Just in case na gusto niyo ng Google Play Store, syempre, silipin natin yan. Ano ang meron sa Google Play Store at kailangan ko pala mag-login. So, test muna natin para walang copyright. Yung videos ko na lang muna ang pagtyagaan natin. Hello, what's up? This is Kaufman back. 8GB, 128GB storage. Ito na naman tayo sa 8GB na yan. Pero ang totoo, solid, ito ay no? 4GB lang talaga ha. Huwag nyo na pong bibili. Volume natin ha. Volume is nasa 50% lang po. Ayan, 50%. Ayan, ito lang. So, ang totoong specs lang. Ang lakas niya sa 50% lang na volume. Which is HD+. Para ma-idea yung gano'ng kalaki yan. 50 megapixel yung Yan. camera. So, Lapit pa lang yan ha. octa-core pa rin naman siya. Kung di ako nagkakamali, this has Unisoc T615 na chipset. Take note na yung screen nga po pala niya is kaya hanggang 100 inches. At least yun yung available na cortina. Just in case na gusto nyo na malaki yan talaga. Sine talaga. Outdoor, pang kwarto, living room, pwede rin. And one more time, siguro test natin naman siya sa screencasting. Punta tayo sa my apps, Miracast. Supposedly lalabas siya rito, waiting for connection. Ayun, wireless projector. Lumabas na siya agad. See? Check lang natin. Hopefully makakonect na agad. Wi-Fi direct connected. Ooh! And now, we're in! Haha! Dito sa live, same color halos.
Pero dito sa camera ng cellphone ko, para malabnaw siya tingnan. Pero, I assure you, sa actual po ha, sa actual, is halos hindi nagkakaloy sila ng kulay. For some reason, dito sa camera ko, parang medyo malabnaw lang siya. Pero, let's not focus on that. Try natin sa games. Hopefully na project na rin pati yung volume. Mukhang napoproject naman niya. Bigyan lang natin sa 50% para hindi masyado maingay. Check ko lang yung jump kung sabay na sabay ha. Ready? Go. Hop. Meron siyang delay na around 80 to 100 millisecond no, na delay. Pero pwede na, mapagtsatsagaan na. Yun yung delay. And yes, napoproject niya po yung audio since naririnig ko yung audio rito ngayon sa speaker. Okay, buhay na buhay. Solid, buhay na buhay yung kulay. At least dito sa personal dito sa camera, I believe, hindi ganun eh. Medyo malabnaw siya eh. Pero dito sa personal, yeah, very lively. Being a Jet Master is like being the lead in a band, right? Finally. Now we're having some fun. Hey down there, get ready to hear the roar of metal! Sarap manood dito, sarap maglaro dito at manood. In terms of latency, you can see, minor lang ang delay niya. Jump. Jump. Some assault rifle ammo, Jump. thanks. Pwede. Pwede siya. Need some assault For rifle projection, ammo, yung gaming. At least dito kitang-kita ko yung kalaban, no? Parang ang nangyayari, controller ko lang itong phone. Doon lang ako nanonood sa harap. Solid eh. That hit was perfectly in sync! Again! Guardian Device Chan is here! Hurry everyone! I got you! Victory! Solid. So, pwede. Sasanayin mo lang yung sarili mo sa delay na around 50 to 100 millisecond. Tansya ko lang yan, tansya ko lang. Mga ganun ang delay niya. So, basically, okay naman siya. Kung gusto niyo lang naman. Again, supported niya ang Miracast ng Android. Try natin saglit sa iPhone. Siyempre, para ma-check natin kung universal siya, hindi lang Android. Baka pwede rin siya sa iPhone. So, exit na natin to dito. iMirror. I believe yan yung para sa iPhone. This one, I believe, Acer 5542. Pareho. So, yeah, supported niya. Gano'ng kabilis ang connection? Instant, almost. Almost instant. So, supported po niya ang iPhone. O kung gumagamit kayo ng tablet, na iPad, pwede. So, very good. Supported din niya ang iPhone, iOS, and probably kasama dito ang iba pang mga Apple products na gumagamit na mirroring, ng iMirror ka nga. So, disconnect na natin. Okay na yan. And pinaka-highlight sa akin dito actually yung mabilis siyang kumukonect sa Android and iPhone. Plus, meron siyang native na App Store. Hindi siya umaasa sa Google Play Store. Although meron din Google Play Store, meron tayong nakita doon, pero hindi siya dependent doon. Which is doon kasi nagkakaproblema madalas kapag si Netflix ay nag-update, kawawa yung projector na walang sariling native App Store. Kasi hindi na siya ma-update. Malamang hindi nyo na magamit yung Netflix sa loob ng projector. Gagamitin mo na lang yung projector for other reasons na lang. Like yun nga, casting na lang siguro or YouTube na lang. But this one, good job, meron siyang ganon. Pero kung usapang software support, kung gano'ng katagal, I'm not really sure about that. Maybe I can ask Wanbo about that. Lagay ko lang sa comment section kung ano yung comment nila about sa software support ng Wanbo DALI 1. Again, this is Wanbo DALI 1. Plus yung Bluetooth speaker na mayroong ceiling projector. Lagay ko rin dito siguro kung magkano siya yung price and specs. Yun! So yeah, kung interesado po kayo, iwan ko yan sa video description or pipin ko sa comment section. Okay? Abangan nyo na lang doon yung link just in case na curious kayo or interesado kayo rito. And kung interesado kayo rito, abangan nyo sa aking Facebook store or soon, i-open ko ulit yung Shopee store ko. Inaayos ko lang yung kanyang tax. If wala pa yung Shopee, abangan nyo to sa Facebook store ko na lang sa Aslan Store. Diyan ko binibenta currently yung mga items ko na-review na mas mababang halaga syempre from retail price. May discount na ika nga. Yun, mura nyo mabibili. And hindi ko naman nilalaspag dito mga gamit, especially yung mga pinupost ko doon. And tested ko na quality pa rin yung mga pinupost doon sa aking Aslan Store or if ever man, sa aking Shopee Store. Abangan nyo na lang, okay? So, ako doon lang. This is Cotman. And this again is Wanbo
DALI 1. Available po siya sa Shopee, Lazada, and meron din po silang TikTok, Facebook, and other links. Iwan ko lahat ng links kung interesado kayo, gusto nyo pa malaman about Wanbo and their products. Iwan ko sa link or ipipin ko sa comment section. Hanggang doon lang, this is Scott, man. I'll talk to you again soon.